Ako nagpulis para mapagtanggol ko sila. Para saan yung paghihirap ko kung hindi ko sila Ano talaga tong midnight monster na to? Welcome to our... Di ba parang kulang yung materialis mo? Iba ang kalakaran dito. Bakit nyo ba inalis yung budget? Agad na nagtungo si Tindeng sa opisina ni Miguelito. Pagharap pa lang, diretsahan niyang kinuwestiyon kung bakit tinanggal ni Miguelito ang budget para sa mga senior citizen. Nagtaka si Tindeng kung bakit ito pinagdesisyunan ng walang konsultasyon o abiso. Sa halip na sumagot, mayabang na sinabi ni Miguelito na makapal daw ang mukha ni Tindeng para questionin siya. Ngunit hindi nagpaapekto si Tindeng at buong tapang na nagpaliwanag na may karapatan siyang magtanong dahil ang perang ginagamit nila ay galing sa pawis, dugo at hirap ng mga mamamayan. Samantala, napanghinaan ng loob si Ponggay. Para sa kanya, naging pulis siya upang protektahan ang mga naaapi. Ngunit tila hindi niya ito magampanan sa gitna ng sunod-sunod na krimen. Napansin ng kanyang kasamahan na iisa ang pattern ng mga kaso at tila isa lang ang may gawa. Ang Midnight Monster, ipinakita ni Brando kay Divina ang kanilang flood control projects. Napansin ni Divina na kulang-kulang ang mga materyales at halatang minadali ang pagkakagawa. Nagtaka siya kung bakit ganoon ang resulta ng proyekto. Ipinaliwanag ni Rocky Boy na ganoon talaga ang kalakaran nila. Sumabat si Brando at sinabing ang mahalaga ay napupuno ang kanilang bulsa, hindi kung maganda ang proyekto. Dito, unti-unting nakita ni Divina ang katiwalian sa loob ng grupo. Nagpulong naman ang mga gerero. Pinuri ni Roberto ang malaking kita nila sa flood control projects at iminungkahing dagdagan pa ito upang mas lumaki pa ang kanilang pera. Halatang hindi na kapakanan ng bayan ang kanilang iniisip, kundi sariling interes. Mag-isa namang sumugod si Tanggol sa lugar kung saan itinatago si Ramon. Para sa kanya, mas mabuting siya na lang ang pumunta kaysa madamay pa ang kanyang mga kasamahan. Buo ang loob niyang iligtas ang ama kahit mag-isa. Sa kabilang dako nag-uusap sina Kidlat at Lucio. Natatawa dahil naloko nila si Tanggol. Hindi alam ni Tanggol na patibong ang pinuntahan niya at hindi pala si Ramon ang nandoon. Ngunit ni hindi rin alam ni na Lucio na handa si Tanggol makipagpatayan para sa ama. Pagdating ni Tanggol, agad lumabas ang mga tauhan ni Lucio at pinagbabaril siya. Sa kabila ng putukan, matapang na lumaban si Tanggol at ipinakita ang kanyang husay. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban, handang ibuwis ang buhay para sa pamilya at katotohanan. Sa kabuuan, ipinakita sa mga pangyayari ang matinding tunggalian ng prinsipyo, kapangyarihan at katapatan. Sa panig ni Tindeng, malinaw ang kanyang paninindigan laban sa katiwalian. Ipinaglaban niya ang karapatan ng mga mamamayan kahit harapin pa ang pang-aabuso ng mga makapangyarihan tulad ni Miguelito. Samantala, si Ponggay ay nakaranas ng pagdududa sa kanyang tungkulin bilang alagad ng batas, kasabay ng pag-usbong ng isang bagong banta, ang Midnight Monster na sumisimbolo sa kasamaan sa lipunan. Habang lumalalim ang korupsyon sa kampo ng mga gerero, unti-unti namang lumalakas ang loob ni Divina na makita ang kabulukan sa likod ng kanilang mga proyekto. Sa kabilang banda, si Tanggol ay muling nagpamalas ng katapangan at pagmamahal sa pamilya. Sa kabila ng patibong ni na Lucio at Kidlat, hindi siya umatras at piniling lumaban mag-isa. Ipinapakita ang sakripisyo at determinasyon ng isang anak na handang isugal ang buhay para sa ama at sa katotohanan. Ang lahat ng ito ay nagsisilbing paalala na sa gitna ng kasakiman, kasinungalingan at panganib, laging mananaig ang tapang at katapatan ng mga taong may tunay na malasakit sa kapwa at bayan. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood